Sa gitna ng Makati, kung saan ang mga ilaw ng skyscrapers ay parang bituin na bumabagsak sa lupa. Libo-libong tao ang nagtatago sa anino ng kani-kanilang sekreto. Si Adrian, ang sekreto niya ay kasing tanda na ng lupang kinatatayuan ng toring nililinis niya. 3 taon na si Adrian sa kumpanyang ito. Gray na uniform, basang map, at laging naka-headset. Sa paningin ng mga corporate slave na laging nagmamadali umuwi, isa lang siyang background character. Isang anino na hindi kailangan batiin. Pero ang totoo, pinili ni Adrian ang trabahong ito. Hindi dahil sa sahod, kundi dahil sa isang pakiramdam. May hinahanap siya. Isang utang ng dugo na 20 taon na niyang pilit na sinisingil. At ang sagot, mukhang nasa 12th floor. Doon niya nakilala si Mira sa marketing department. Si Mira ang laging huling nagpapatay ng ilaw. Makikita mo sa kanyang mga mata na may dalang lungkot. Na kahit anong payo mo, kitang-kita pa rin sa kanyang mga mata. Isang gabi, 11:00 na. Gumulong ang silver tumbler ni Mira patungo sa paanan ni Adrian. Dahan-dahan itong pinulot ni Adrian. Pag-abot niya, nagdikit ang kanilang mga daliri. Doon, naramdaman ni Adrian ang isang bagay na hindi dapat. Init. Hindi lang basta ito init ng balat, kundi init ng buhay na tila humihigop sa lumig ng kanyang pagkatao. Salamat, mahinang sabi ni Mira. May panginginig sa boses niya. Parang pagod na siya sa pagpapanggap na okay lang siya. Ngumiti si Adrian. Isang ngiti na hindi praktisado. Isang ngiti na hindi kasama sa kanyang plano. Naging routine nila ang gabi. Habang nagpupunas ng desk si Adrian, nagkwento itong si Mira. Tungkol sa stress sa trabaho, tungkol sa lola niyang mahigpit, at tungkol sa pamilya niya sa San Isidro na 6 na buwan na niyang hindi nakikita. Miss ko na sila, sabi ni Mira, isang gabi sa pantry habang humihigop ng kape. Kahit na alam kong may kakaiba sa amin, sa pamilya ko, mahal ko pa rin sila. Tumigil si Adrian sa pagmamap. Pinag-aaralan niya si Mira. Ang bawat kurap ng mata, ang bawat tibok ng ugat sa kanyang leeg. Bilang isang mangangaso, alam ni Adrian ang bawat senyales ng biktima. Pero habang tumatagal, ang pag-aaral ay naging paghanga. Doon siya nagkamali. Sa ilalim ng bakal na disiplina ng kanyang angkan, ang mga salbasyon. Tinuruan siyang huwag magmahal ng hindi kalahi, lalo na ang mga tulad nila. Isang maulan na Huwebes, natagpuan ni Adrian si Mira sa fire exit. Nakatingin ito sa malayo, hawak ang isang lumang litrato. Adrian! Tawag ni Mira. Uuwi ako sa amin sa Sabado. Piyesta sa San Isidro. Gusto ko sanang isama ka. Gusto mo bang sumama sa amin? Maganda doon. Biglang napatahimik si Adrian. San Isidro? Ang lugar na matagal nang binukas sa mga mapa. Pero markadong-markado sa kasaysayan ng mga mangangaso. Isang lugar kung saan ang mga bahay ay walang bintana sa likuran dahil natatakot silang silipin ang sarili nilang mga kamag-anak. Huh? Bakit ako? Tanong ni Adrian. Kasi ikaw lang yung nakakita sa akin na hindi bilang empleyado, kundi bilang tao. Gusto ko yung style mo, Adrian. Sa sandaling iyon, alam ni Adrian na ito na ang pagkakataon niya. Ang misyon ng paghihiganti. Pero may bahagi sa kanyang puso na gusto niyang sumigaw at sabihin,
Huwag na, Mira. Huwag mo akong isama sa kapahamakan mo. Pero ang sagot na lumabas sa bibig niya, sige, sasama ako. Kailan ba? Walang oras ang naging biyahe ng dalawa. 2 oras sa tricycle at 1 oras na paglalakad sa gitna ng mga niyugan na tila bumubulong sa dilim. Pagdating nila sa bahay ni Mira, sinalubong sila ng katahimikan na nakakabingi. Walang videoke at walang asong tumatahol. Ang pamilya ni Mira, masyadong perpekto ang kanilang mga ngiti. Si Mang Ruben, ang ama ni Mira, ay nakipagkamay kay Adrian. Mariin ito, matagal. Parang sinusukat kung gaano katigas ang buto ng kanyang bisita. Si Aling Nena naman ay naghahanda ng hapunan. Maraming karne, pero walang amoy ng bawang sa buong kusina. At si Lola Idang, ang matandang may puting buhok na nakaupo sa sulok. Hawak ang isang rosaryo na gawa sa buto. Hindi siya kumukurap habang nakatingin kay Adrian. Amoy mangangaso. Bulong ng hangin. Alam nila. Ramdam nila ang dugo ni Adrian. Ang dugong may halong bendeta at bakal. Mag-aalas 2 na madaling araw nang magising si Adrian. May narinig siyang pagaspas na tila ba isang malaking pakpak. Tapos may narinig siyang kuko na kumakaskas sa yero. Isang tunog ng laman na bumubuka. Dahang-dahang binuksan ni Adrian ang kanyang bag. Inilabas niya ang kanyang kutsilyong pilak at ang bote ng langis na may halong luha ng berhen. Sumilip siya sa bintana. Sa bakuran. Nakita niya ang lahat. Si Mang Ruben, wala nang suot na damit. Ang likod niya ay bumubuka. Lumabas sa mga pakpak na parang higanting paniki. Ang kanyang mga pinsan, gumagapang sa lupa. Ang mga dila ay humahaba na parang ahas. Sa gitna nila, nakatayo si Mira. Mira! Sigaw ni Adrian. Ang mukha ni Mira ay hindi takot. Tumingin siya kay Adrian. Luhaan. Sabi ko sa'yo, may kakaiba sa amin. Ito ang kapalaran ko, Adrian. Ito ang dugong dumadalo sa akin. Matagal ka na naming hinihintay. Apo ni Elias. Lumabas si Lolo Edang mula sa anino. Ang kanyang anyo ay hindi nagbago. Pero ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. 20 taon na ang nakalipas nang mapatay namin ang tatay mo rito. At ngayon, dinala ka ng apo ko para tapusin ang sinimulan niya. Naramdaman ni Adrian ang galit sa kanyang dibdib. Inalis niya ang kanyang headset at itinapon ito. Hindi ako nagpunta rito para mamatay lang. Pumunta ako dito para ubusin kayo. Nag-iba ang aura ni Adrian. Ang kanyang mga mata ay nagliliwanag. Nakasing linaw na isang kristal. Ang tanda ng isang ganap na mangangaso. Nagkagulo sa bakuran. Bawat saksak ni Adrian ay may kasamang dasal. Mabilis siya. Tila sayaw ang bawat galaw sa gitna ng mga halimaw. Pero sa gitna ng labanan, isang bagay ang hindi niya magawa. Ang saktan si Mira. Si Mira ay nakatayo lamang sa gilid. Hindi nagbago ang kanyang anyo. Nananatiling tao sa gitna ng kanyang mga kaanak na halimaw. Biglang sumugod si Lola Edang. Ang kuko nito ay parang balisong na nakatarak sa lalamunan ni Adrian. Ngunit itong si Adrian, handa na sa kanyang katapusan. Pero isang katawan ang humarang. Isang malalim na tunog na pagbaon ng kuko sa laman. Mira! Sigaw ni Adrian.
Nakahiga si Mira sa bisig ni Adrian habang tumutulo ang dugo. Ngunit ang dugo nito ay hindi itim, kundi pula. Isang pulang kasang dalisay ng pag-ibig niya. Bakit? Bakit, Mira? Bakit mo hinarang iyong katawan? Tanong ni Adrian. Ang boses ay basag na. Dahil pinili kong maging tao para sa'yo. Bulong ni Mira na putol-putol ang boses bago tuloy ang pumikit ng kanyang mga mata. Pagkatapos ng mga pangyayari, wala nang Adrian na janitor sa Makati. Ang 12th floor ay muling naging tahimik. Pero bawat gabi, may nararamdaman ng mga empleyado na isang malamig na hangin na dumadaan sa hallway. Sinasabing may isang lalaking gumagala sa mga probinsya. Hindi siya aswang, pero hindi rin siya ganap na tao. Dala niya isang kutsilyong pilak at isang lumang silver na tumbler. Hindi siya pumapatay para sa paghihiganti. Pumapatay siya para protektahan ng mga taong tulad ni Mira, ang mga nilalang na isinilang sa dilim pero piniling hanapin ang liwanag. Dahil sa likod ng bawat ngiti, may kwento ng sakit. At sa likod ng bawat halimaw, may pusong minsan natutong magmahal. Okay, mga kababayan, napakasakit naman ng kwentong ito. So, ang aral sa kwento, di ba sinasabi yung kung anong puno yun ang bunga? Minsan hindi ito na-apply sa ibang pagkakataon. Sa palaging pagkakataon, ibig kong sabihin. Bottom line, wag nating husgahan yung pinagmula ng isang tao. Hindi porke galing siya sa ganitong pamilya, ganun na din siya ang pagkatao niya. Matutunan natin na bigyan ng chance ang bawat tao. Yun lamang po. Maraming salamat po sa pakikinig. Huwag niyo pong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa akin channel. At kung nagustuhan niyo po, paki-comment na lang po kung anong pananaw niyo sa kwentong ito. Magandang araw po sa inyong lahat. God bless and goodbye.